Topic ko ngayong araw sa mga taong may sobrang lungkot, nag-aalala, o kaya kaba, sobrang pag-iisip. Sana makatulong ako paano matanggal o malagpasan nyo ang mga problema sa pang-araw-araw na buhay. Kung meron kayong mga sama ng loob, lungkot, takot, actually, mga kabataan, madalas nararamdaman ito. So sana itong aking topic ngayon ay makatulong sa inyo. Yung pag-iisip natin o yung pakiramdam natin, yung feelings or emotions natin, lungkot, galit, i-ready mo ang sarili mo na dadating yon. Kasi kapag na-ready mo yung sarili mo, mas alam mo ang gagawin mo. So tanggapin mo. Meron naman mga tao, laging hinahanap yung mga reklamo nila sa pang-araw-araw na buhay. Kapag gano'n ang ginawa mo, talagang malulungkot o magagalit ka. Ang solusyon dyan, hanapin mo yung mga bagay na hindi mo problema. In that way, mas magpapasalamat ka, ay mabuti na lang hindi ko problema ang pera or hindi ko problema ang bahay. Yun ang mga hanapin mo at ipagpasalamat mo. May mga tao naman, sobrang nag-iisip, nag-aalala, tuloy kakabahan na sila. Kailangan tayong matulak sa isang sitwasyon o isang problema para malaman natin na kaya pala natin ma-solve ang mga problemang dadating sa ating bahay. So malalagpasan natin ito. Sabi nga, daanan mo lang ang problema, pero huwag mong tatambayan. Anong gagawin mo? Kailangan meron kang plano para ma-solve ang problem mo. At dun sa mga taong lagi nag-iisip, gawin mo yung mind mo, may on-off switch para pag matutulog ka na, baka pwede mong i-off yung brain mo at sabihin mo sa sarili mo, bukas na lang ulit ako mag-iisip. Number 2, may mga taong mainggitin. Huwag mong ikumpara sa ibang tao ang sarili mo kasi ikaw din yung mawawalan ng peace at saka ng saya. Sabi nga parang magnanakaw ng kasiyahan yan kapag naiinggit tayo para sa ibang tao. Pero normal naman talagang mainggit. Kailangan lang mag-refocus ka kung ano yung gagawin mo para hindi ka mainggit. At magawa mo rin yung maganda para sa'yo. Number 3, huwag kang maging judgmental. Kasi yung mga taong judgmental, usually baka meron silang mga insecurities. O kaya naman, hindi nila magawa yung nagagawa ng ibang tao. Pero gusto din naman nilang gawin. So, ang solusyon doon, isipin natin paano tayo magtatrabaho para makamit din natin yung gusto nating trabaho. Number 4, may mga kasabihan, lahat ng nangyayari sa ating buhay ay may dahilan. Everything happens for a reason. Nawawala ka halimbawa sa landas o kaya hindi tuwid yung tinatahak mong landas o kaya naman nagkaroon ka ng mabigat na problema o pagsubok sa buhay. May iba naman natalo sa iba't ibang bagay. Isipin mo na lang na may maganda kang natutunan dun sa pinagdaanan mo, dun sa pagsubok mo. Meron ding isa pang kasabihan, if it's meant to be, it will happen. Yung kapalaran ng bawat isang tao ay mangyayari. Pero isipin mo, kailangan pagtrabahuhan ang lahat ng pangyayari sa ating buhay. Yung faith natin, pinagtatrabahuhan yan. Hindi yan magic na nahuhulog sa langit. Sabi nga, kailangan magtrabaho tayo para magkaroon tayo ng nilaga o isabihin ng reward. Kailangan natin sipag at saka persistence. Yung kailangan isipin mo, makukuha mo yung bagay na gusto mo. Number 5, hindi mo nakuha ang pangarap mo. May mga tao, malungkot sila, bakit hindi nila makuha-kuha yung inaasam nilang pangarap. Ang solusyon dyan, gawin mong flexible ang sarili mo. Open ka lang sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Para baka naman yung mga steps o plan ay hindi mo na-consider para makuha mo yung final conclusion na gusto mong makuha. Number 6,
naisip mo ang dami na sa mga kakilala mo na overtaken ka na o nauna na sila ng milya-milya kumpara sa iyo. Naku, huwag kang maiinggit. Iba naman ang pupuntahan niya, iba naman ang pupuntahan mo. So, huwag kang mainggit. Ang kailangan mong gawin, isipin mo ano yung mga priorities na dapat mong maging step. So, mag-focus ka lang sa mga steps na gagawin mo para makarating ka rin sa finish line. Number 7, minsan hindi natin alam ang gagawin natin. Parang litong-lito yung buhay natin. Walang pinupuntahan. Parang naliligaw tayo. Pag-isipan mo, ano ba yung mga dapat mong gawin, yung mga plans, yung mga steps. Kaya lang, wag din masyadong matagal mag-isip. Isipin mo, oras lang ba, o araw, o taon ka mag-iisip. Huwag masyadong matagal. Baka kailangan yung plano mo, gawin mo na para makarating ka rin sa paroroonan. Number 8, yung buhay, parang paglalakbayan. It's a journey. I-enjoy mo lang yung journey na nangyayari sa buhay mo. Isipin mo yung mga problems along the way ay matututunan mo kung paano mabuhay sa mundong ibabaw. Kailangan may direksyon ka. Gawin mong masaya yung journey mo. Number 9, takot na takot tayo sa mga pagbabago sa ating buhay. Lalo na kung sa hindi maganda. Okay kung sa magandang pangyayari. Pero minsan, nagkakaroon ng hindi magandang pangyayari o pagbabago. Kasi nga, bakit tayo natatakot? Kasi komportable na tayo sa naging buhay natin. Ayaw na nating maiba pa o pumangit pa. Pero tandaan mo, ikaw ang driver ng buhay mo. So, dapat gawin mong tama lagi yung direksyon mo. Pumunta ka sa tamang direksyon para hindi ka maligaw sa maling direksyon. Number 10, tungkol sa pag-aasawa, hindi ito fairy tale. Complicated ito. Bawat isa sa atin, tayo ang magdedesisyon kung anong klaseng buhay ang gusto natin. Pero may kaakibat na sakripisyo yon. May kaakibat na pagbibigay o compromise. Yung boundaries na gusto mong mangyari, sasabihin mo. Kailangan may pag-uusap, may communication. Ibig sabihin, huwag tayong makikialam kapag hindi na tayo dapat tumatapak sa privacy ng ibang tao. So, may compromise, may agreement, may kasunduan. Example, sa pera, o kaya naman sa trabaho o sa mga private things like cellphone, pag-usapan ng both partners. O ito, number 11, marami tayong nakikilalang toxic people sa ating buhay. Mahirap pakisamahan. Ika nga, ano ang gagawin mo kapag may toxic person sa buhay mo? Una, alamin mo na yung mga senyales. Kung very negative ang dating niya sa'yo, lahat ng sinasabi niya, negative, mahirap siyang dalahin, mahirap siyang pakisamahan. So kapag nakita mo na yon, maglagay ka na agad ng boundary. Kung pwede mo nga tanggalin agad sa buhay mo, kung friend mo lang naman, di mo ka mag-anak, baka pwede, umiwas ka na para hindi ka ma-stress. Yun yung isa sa pagtatanggal ng stress, yung mga toxic people. Number 12, pagdating naman sa love. Para makapagbigay tayo ng love sa isang tao, sa ibang tao, sa ating sarili, kailangan maramdaman muna natin ano yung love. So, paano mo makukuha yon? Lumapit ka sa mga taong mahal mo at nagmamahal din sa'yo. Pumunta ka sa mga lugar na gusto mo. At gawin mo lang ang mga bagay na masaya sa'yo. Pag naggawa mo yan, mas mabilis kang magbigay ng love sa ibang tao. Pagdating sa trabaho, syempre lahat naman tayo gusto may trabaho, love natin yung trabaho natin, yung gustong-gusto natin gawin. At the same time, may pera din pangbayad sa ating mga bills. Paano kung hindi mo gusto yung katrabaho mo or yung boss mo? So, gumawa ka ng paraan para makapagpalipat. Halimbawa lang, ang solusyon doon, magpalipat ka ng ibang department kung saan ka mas magiging happy at makakaiwas ka dun sa mga ayaw mong katrabaho. Ito, laging problem ng lahat, pera. Pagdating sa pera, kailangan marunong tayong mag-budget
huwag tayong utang ng utang. Paano kung may nangungutang sa atin? Huwag ka nang magpautang pero pwede kang magbigay ng tulong para hindi nyo napag-awayan kasi yung pagpapautang at hiraman minsan simula pa yan ng pag-aaway. Pagdating naman sa bahay, syempre marami tayong kasama sa ating bahay. Pwedeng kapatid, magulang, o kaya naman spouse at mga anak. Give and take, mag-usap kayo. Kailangan may rotation kung sino yung gagawa. Pagdating sa trabahong bahay na natoka sa'yo, kung hindi ka talaga masipag, pwede mong gawin paunti-unti ang pagtatrabaho. Pero madalas, hanggang matapos mo at mapanatili mong malinis ang iyong bahay. Kailangan natin ng rest o pahinga ang bawat isa sa atin. At kung may hobbies tayo, gawin natin yon. Halimbawa, music, cooking, baking, para iwas sa stress, iwas sa lungkot, iwas sa galit. So sana po nakatulong ako sa mga pang-araw-araw na solusyon sa inyong problema. Maraming salamat po.